Meron po tayong makakapanayam na guest at pag-usapan po namin ang epekto ng oil price hike sa pamasahe ngayong mag-Holy Week. Alam naman po natin ang Holy Week exodus po yan ng ating mga kababayan papunta ng mga kanilang probinsya, no? So, exodus punta po lahat yan ng Visayas, Mindanao, and other parts of Luzon. Ito ngayon, yung price hike na to, may epekto ba to, no, sa pagbiyahe ng mga Pilipino ngayong Semana Santa? Makakapanayam po natin si Ms. Tricia Terada, ang Head of Communications ng AirAsia Philippines. Ma'am Tricia, magandang hapon po at salamat po sa pagpapaunlak nitong interview. Magandang hapon po, Sir Bong, at salamat din po for having AirAsia sa inyo pong programa. Ma'am Tricia, ito na. Sobrang jump ng price ng presyo ng produktong petrolyo. How will it affect yung air travel ng mga Pilipino? Sa ngayon po sa amin sa AirAsia, ang ginagawa po namin, patuloy po naming minomonitor ito pong development, yung epekto po ng nangyayaring tension sa Middle East sa ating fuel prices. So basically more on nasa monitoring and assessing phase po kami. We're continuously monitoring and studying kung paano po ito makakaapekto sa amin. At naiintindihan po namin na malapit na nga po yung Holy Week. So doon po sa mga nakapag-book na ng flights nila for this Holy Week, definitely hindi naman po sila maaapektuhan kung magkakaroon man po ng any price changes brought about by changes din po sa fuel prices. Kung ang tanong naman po ay kung tataas ba ito ngayong Holy Week, ang masasabi po namin sa ngayon, yung pricing po kasi namin, it's market driven. So nakadepende po siya. So at this we are studying and really assessing kung paano po yung impact sa business, and at the same time we are doing our best to also cushion the impact dahil po ang model po namin ay low cost. So ginagawa po ng management AirAsia lahat ng makakaya para po manatili po yung low cost model namin para kahit alam niyo po yung despite the circumstances or situation that we are in, ma-provide pa rin po namin yung low-cost service namin sa ating mga kababayan. Ayun, Ma'am Tricia, no? Just like yung sa mga ferry, actually, yung sa Marina is the one who implemented yung first fare hike, ano, para sa mga ferries natin at saka logistics, yung sa mga shipping cost. I mean, sa airlines, how does it work? Is it CAAP who regulates the fare or you can do it on your own? Meron po tayong CAB that regulates the fares. So Okay. ayun po, meron po tayong sinusunod po natin yung CAAP. We make sure that we abide by the directives, and yun po, kaya po yun din at the same time definitely may impact po yung mga fuel prices na pagtataas sa atin. Ito, Ma'am Tricia, are you going to implement also na para hindi maapektuhan naman yung negosyo nyo, and at the same time hindi rin naman maapektuhan yung travel needs ng ating mga kababayan? Will you resort to parang consolidation ng flights para to certain areas? At this point, wala pa po sa discussion yung consolidation of flights in certain areas. But where possible, that can be considered dahil nga po pamahal na po tumataas nga po yung presyo ng fuel by the day. So those are things that are being considered. Part po siya nung pag-aaral na ginagawa, not only here in the Philippines but on the group level. So, malawak po siyang issue and problem na kailangan po talaga tinitignan in all aspects. Kasi ang goal pa rin po at until now is to make sure po talaga na ma-provide pa rin na yung pagiging low-cost model ng AirAsia para mas marami pa rin po makabiyahe, dahil ayaw naman po natin din na maapektuhan yung paghahanap buhay at yung activities ng ating mga kababayan, lalo na nga po Holy Week. Alam natin na maraming uuwi sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga gustong makasama yung mga mahal nila sa buhay.
So, ayun po ngayon. So, siguro payo na lang din po no Sir Bong sa ating mga Mm. kababayan na wag na nating antayin pang at saka ano naman po trend din po siya. Habang Yes. papalapit po yung ating departure date, tumataas po talaga yung Tumataas. Yeah, oo. wag na po. Yes, although we understand na syempre po yung iba Mm. nag-iipon, but ang pinaka-advice po namin as early as now, kung kaya naman po, i-book na po natin yung mga flights natin, iwasan po natin yung last minute na pag-purchase kasi po that way mas makakatipid tayo and at the same time maiiwasan natin yung pagtaas ng presyo. So as early as na kung kaya po, i-take advantage din po natin yung mga sale left and right na nangyayari, makakatulong din to cushion also the impact. So Ma'am Trisha, wala pa po tayong pagtaas so far sa pamasahe ng airfare. Ngayon, wala pa. Sa ngayon po sir, wala pa po. Under ano pa po rin siya, under studying pa rin po siya, pinag-aaralan pa rin po at the moment. Tinitignan pa rin po yung movement sa ngayon. Pero yung spike po, wala naman po. And we are fully compliant also sa directive din naman ng ating mga regulators. Tama yun. No? So, ibig sabihin, Ma'am Trisha, pwede pa. Pwede pa mag-book ngayon. Oo, Yes po, almost at the definitely. same rate. Opo, pwede pa pong humabol. Yun nga po talaga yung advice namin sa lahat. Kung kaya pong humabol, talagang humabol na kahit hindi sa Holy Week, kahit days ahead pa, yung travel nyo months ahead. Huwag na nating antayin yung magsisisi tayo na kung kailan tumaas, kung kailan nakikita na natin yung epekto niya, kung magkakaroon man po ng epekto po talaga sa price o sa presyo, huwag na po nating antayin yung period na yon. Kumbaga kung kaya na po natin ngayon, let's plan ahead, let's plan smart para po makatipid din tayo at maiwasan natin yung impact din sa atin. Ayun. Ma'am Trisha, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Mabuhay po kayo dyan sa AirAsia. Maraming salamat din po Sir Bong at magandang hapon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa DWIZ News. Thank you.